Balik kayo sa susunod. President Su, hindi na pwedeng ipagpaliban ang bukol nyo sa utak, sumama na po kayo sa akin para magpagamot. Nagbili na rin ang amo, hindi pwedeng mawala kayo sa Lingrui Group. Alam ba ng amo na may sakit ako? Sumunod po ako sa inyo, hindi ko sinabi sa kanya. Pero, Pero ano, hindi nagagaling ang sakit kong ito. Isa pa, sa ngayon, ay hindi pa oras para bumalik. ginawa nyo ang lahat para kay Lee Sian, para hindi siya masabihang palamunin lang. 5 taon kayong nagtiis sa kasal nyo, at 5 taon na kayong nagtitinda ng gulay dito. Ngayong magiging malaking kumpanya na ang sa kanya, maaari nyo nang ipakita ang pagkakakilanlan nyo bilang senyorita at bumalik na sa Lingrui. Napakabilis talaga ng panahon. Ang pangarap ni Sian. Bigyan siya ng dagdag na $100 milyong. Tulungan siyang mapalago agad ang kumpanya. Senyorita. Opo. Sian, bakit ka nandito? Dati ayaw mong pumunta rito. May nangyari ba? Huwag mong gamitin ang madumi mong kamay para hawakan ako. Suksingran, ang asawa ng iba ay matagumpay at kagalang-galang. Pero ikaw, bukod sa pagtitinda ng gulay at gawaing bahay, ano pa bang alam mong gawin? Sian, hindi ka naman dating ganito sa akin. Ano ba talagang nangyayari ngayon? Ang kumpanya ng Lee ay malapit ng makipagtulungan sa Lingrui Group. Ang kailangan ko ay isang taong makakatulong sa akin. Wala kang maitutulong sa akin. Sa totoo lang, ako ang may-ari ng Ling. Mahal, ang proyektong ito ay kikita sa loob ng 3 taon at lalaki sa loob ng 5 taon. Pagdating ng oras, ikaw na ang magiging madamang chairman. Suksingran, maghiwalay na tayo ng maayos. Tigilan na natin ito ng mapayapa. Shingran, balita ko mula kay Xiao Chen, muli ka na namang mag-i-invest ng $100 milyong. Anong mayroon sa lalaking iyon? At kailangan mo siyang pagkagastusan ng ganyan. Papa? Asawa ko siya. Siya ang tatay ng apo niyo. Kaya dapat lang nagawin ko ang lahat ng ito. Shingran, talagang hindi kita maintindihan. Hinayaan mong mawala ang pagiging chairman ng grupo para lang magluto at mag-alaga ng anak nila. Talaga bang ganoon siya kagaling? Papa, nandito na po ako sa bahay. Hindi muna ako makikipag-usap sa inyo. Ibaba ko na po ang tawag. Alagaan niyo ang inyong sarili. Ma, nasaan po si Xiaobao? May binili po ako para sa kanya. Pinadala ko na siya sa bahay ng mga tiya. Mula ngayon, hindi mo na kailangang alagaan si Xiaobao. Ma, ano po bang sinasabi niyo? Anak ko si Xiaobao, ako ay... Anak mo? Anak iyan ng pamilya Lee? Ikaw na isang hamak na tindera lang ng isda. Dahil sa iyo ay napahiya si Xian sa buong lungsod ng yun. Ang aming pamilya, mula nang mapangasawa ka bilang manugang, talagang napakasama ng swerte namin. Ma, Ano bang ginagawa mo? Desisyon kong makipagdiyorsyo sa iyo. Bakit idinadamay mo ang galit mo sa nanay ko? Anak, gusto niya lang kasing manatili sa pamilya natin? Pakatignan mo siyang mabuti. Gusto niya pang saktan ang isang matandang tulad ko, huwag kang magpapalin lang sa kanya. Ma, uminom muna kayo ng gamot. Ako na ang bahalang mag-ayos nito. Sian, kasi po si Mama ay... Hindi mo ba narinig? O baka naman hindi sapat ang perang nakalagay sa kasunduan ng diyorsyo. Sian, ako. Hindi ko gustong makipagdiyorsyo sa iyo. Tutal ay napakaraming taon din nating nagsama. May mukha ka pang ipakita matapos ng lahat kapag nalaman ng iba na ang katulad kong Lisian ay may asawang tindera lang ng isda, walang makikipagtulungan sa akin.
Sian? Ako. May sakit ako. Ang dokumento para sa diborsyo. Dadagdagan ko pa ng $1,000,000 para sa gastusin sa gamot mo. Sa totoo lang, nitong nakalipas na 5 taon, ako lang pala ang nagmahal sa ating dalawa. Senyorita, bakit po hindi niyo pa aminin ang lahat kay Li Shan? Kung alam lang niya na kayo ang presidente ng Lingrui Group, hindi siya makikipagdiborsyo sa inyo. Ang pag-ibig na gusto ko ay hindi base sa posisyon o yaman. Wala na rin akong gaanong oras na natitira, kaya siguro mabuti na rin ito. May gagawin pa ako, maaari ka nang umuna. Pero ang kalusugan niyo po, Bakit? Pati ba naman ikaw ngayon? Ay hindi na nakikinig sa mga utos ko? Nakaalis na siya, kaya huwag mo na siyang tingnan. Hindi ko akalain na hindi pa man tayo formal na nagdidiborsyo, ay nakahanap ka na agad ng ipapalit sa akin. Bakit? Nagsisisi ka na bang makipaghiwalay sa akin? Nagsisisi? Napaka-ilusyonada mo naman. Naparito ako para ibalik ang singsing na ito sa iyo. Matagal ko na itong kinasusuklaman. Siyan, $500 lang ang mga singsing na ito, kaya huwag mo sanang isipin na masyadong mura ang mga ito. Dapat ay ako ang nagbigay nito sa iyo. Pero pasensya na, dahil ako, Magtatagumpay ka rin balang araw? Nangako tayo sa isa't isa na kapag naisuot na ito, ay hindi na kailanman muling huhubarin. Suksingran, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para makaangat sa buhay. Pero ikaw, mas gusto mong mabulok sa mabahong tinda ng isda at magkunwaring kontento na sa hirap. Hindi na tayo bagay sa isa't isa, ayaw mo lang talaga. Itong aminin sa sarili mo. Mukhang kailangan ko na nga na magising sa katotohanan. Sa suot mong yan, na masyadong malaswa, iniwan ka na ni Sian? Ngayon mo lang ba naisip kung paano mang-akit ang lalaki? Sino ka ba? Mukhang hindi pa sinasabi sa iyo ni Sian ang tunay na dahilan kung bakit kanya dinivorce. Naintindihan ko na. Congrats sa iyo at nagtagumpay ka sa pang-aagaw. Kaya pala hindi ka na gusto ni Li Sian. Bukod sa pagtitinda ng isda, wala ka rin palang paninindigan. Kahit ituring man lang kitang karibal, kinakahiya ko. Ikaw? Karibal? Akala mo naman kung sino ka. Sushingran, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino siya? Sanggaran mong bila. Siyempre alam ko. Isa siyang kabit. Si Guyaw ay kaibigan ng presidente ng Lingrui Group. Matutulungan niya ako sa bidding ng Lingrui. Balak mo bang sirain ang kinabukasan ko? Bakit parang hindi ko alam? Na mayroon pala akong kaibigang tulad niya? Sushingran? Ikaw ang presidente ng Lingrui Group? Alam ko na hindi mo matanggap ang pinagmulan mo, pero ganyan talaga ang mundo. Ang malalakas ang laging nananaig. Hindi mo malalampasan ang agwat ng ating antas. Bakit ka tumatawa? Pinagtatawanan ko ang pagiging bulag mo, paghahanap mo sa malayo kahit nandito lang ang solusyon, at ang pagmamayabang mo gamit ang lakas ng iba. Anong sabi mo? Yaw-yaw. Huwag mo na siyang patulan. Isa lang siyang walang alam na losyang na babae. Hayaan mo na siyang mag-isa sa pag-iilusyon niya. Sian, isasama kita sa piging ng Wang Clan. Tayo na.
President Su, dahil sa ginawa ni Lisian sa inyo, gusto niyo po bang ikansela ang lahat ng pakikipagtulungan sa kanya, pati na rin ang pagpapatigil ng puhunan? President Su, dahil sa ginawa sa iyo ni Lisian, gusto mo bang ikansela ang lahat ng pakikipagtulungan sa kanya, pati na rin ang paghinto ng pamumuhunan? Unahin muna natin ang mga importanteng bagay. Naghihintay na sa akin ang mga director na si Uncle. Tungkol naman sa gagawin kay Lisian, ikaw na ang bahala sa kanya. Wala na akong pakialam sa kanya. Suksingran, ikuhan mo ako ng tsaa para mahimasmasan. Suksingran? Suksingran. Nasaan ka ba? Siyan, tama na ang pag-inom. Sasakit na naman ang sikmura mo. Pinagpaghanda kita ng sabaw. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan nyo ay kasalukuyang nakapatay. Magandang araw, may delivery po. Napirmahan ko na ang divorce papers. Ang mga ari-arian ni Pamilyang Lee, ayoko ng kahit isang kusing doon. Bukas na bukas ay pupunta tayo sa munisipyo para asikasuhin ang mga papel. Su Xingran, sa wakas ay pumirma na rin sa diborsyo. Sa loob ng maraming taon, wala siyang ginawa kundi gawaing bahay o magbenta ng isda. Nag-alaga lang pala tayo ng isang pabigat kay Pamilyang Lee. Dahil pumayag siyang makipagdiborsyo, siguradong marami siyang hininging pabor o pera mula sa iyo, di ba? Hindi. Wala siyang hininging kahit ano. Mabuti naman kung ganoon. Dahil hiwalay na kayo, kailangan mo nang madaliin ang sa inyo ni Guyaw. Si Guyaw ay isang executive sa Lingruy Group at nabalitaan kong magkaibigan pa sila ng presidente nila. Nakasalalay sa kanya ang pag-unlad ng pamilya natin. Xingran, kung hindi ito sinabi sa akin ni Assistant Chen, hanggang kailan mo balak maglihim sa akin? Kian Chen, patawad po. Sa seryoso mong karamdaman, hindi ba alam ni Lisian? Nagawa ka pa niyang hiwalayan. Nag-divorce na kami. Xingran, 5 taon kayong kasal ni Lisian. Hinarap niyo ang pagtutol ng pamilya. Akala ko pa naman ay masaya ka sa kanya. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Kian, bago pa ako mawala, na makita ko ang tunay niyang kulay,
ay ang pinakamalaking pabor na ibinigay sa akin ng langit. Bagay lang iyon sa masamang lalaking iyon. Xingran, kailangan mong magpakatatag, magpagaling ka, at bumalik ka sa Lingrui Group bilang boss. Dapat kang pumunta sa kasal ko at maging ninong ng magiging anak ko. Pinapangako ko iyan sa iyo. Gusto ko ring mabuhay ng maayos. Dahil ang buhay ko, mula nang kami ay naghiwalay, ay magsisimula pa lamang. Shan, niyaya ako ni Auntie sa lumang mansion ng Pamilya Lee para maghapunan. Pumunta tayo ng sabay. May napaka-importanting meeting ako bukas. Masyadong malayo ang lumang bahay, hindi ako aabot sa oras. Sa susunod na lang. Simula na mag-divorce ka ay puro trabaho na lang ang inaatupag mo. Ilang beses na akong nagpupunta rito, pero hindi mo ako sinasamahan. Shan, hindi mo pa ba nakakalimutan si Su Xingran? Ano bang iniisip mo? Higit kang mas mabuti kaysa sa kanya. Malapit nang malist ang kumpanya. Kaya sobrang busy ko lang talaga. Mabuti naman kung ganoon. Bibigyan kita ng gantimpala. Bakit? President Lee, ang tungkol sa bid para sa Lingrui Group. Umpisa na ang conference. Nakatakda ito sa makalawa. Yaw. Salamat sa tulong mo para makuha ko ang bidding para sa Lingrui. Kapag napirmahan na ang kontrata, magpapakasal na tayo. Dapat ay inimbitahan mo ang chairperson ng Lingrui para dumalo sa ating kasal. Sige. Iwan na muna kita sa trabaho mo. Magsa-shopping lang ako. President Lee, may isang babae po rito na nagsabing siya ay matalik na kaibigan ni Su Xingran at gustong makipagkita sa inyo. Lumabas ka muna. Si Su Xingran ba ang nagpapunta sa iyo rito? Lisian, talaga bang iniisip mo na ang kumpanyang ito ay bunga lang ng sarili mong pagsisikap? Para sa'yo si Xingran, sinuway niya ang buong pamilya niya para lang tulungan kang itago ang tungkol sa... Sa anong bagay niya ako tinulungan? Sa pagtitinda ba ng gulay para maging CEO ako? O para makakuha ng mas maraming pera sa pamamagitan ng pagpapanggap na may sakit? Si Xingran ay may tumor sa utak. Hindi mo ba talaga alam yon? Bago mo subukang lokohin ako gamit ang mga drama mo, mag-isip ka muna. Nalaman ba ni Su Xingran na nakuha ko na ang bidding sa Lingrui Group at ngayon ay gusto na naman niya ng mas maraming pera, kaya kanya pinapunta rito para hanapin ako? Walang hiya ka, Li Xian. Kapag nalaman mo ang buong katotohanan, paniguradong magsisisi ka. Magsisisi? Wala sa diksyonaryo ko ang salitang pagsisisi. Bumalik ka at sabihin mo sa kanya, huwag niya akong istorbohin. Bukas ng 9:00 ng umaga, maging handa siyang tapusin na ang lahat sa korte. Sa wakas ay nakalaya rin tayo sa pabigat na yan. Shan, kapag ikinasal ka na kay Yaw Yaw, magiging mas maganda ang ating buhay. Lin Qian, tama na yan. Su Xingran, dati, ang tingin ko lang sa iyo ay wala kang silbi, pero kahit paano ay mabait ka. Hindi ko akalain na ganito ka kasama. Inutusan mo pa ang kaibigan mo para bastusin ang nanay ko. Ang hiwalayan ka ay talaga namang tamang desisyon. Ako ang sumakit sa kanya. Walang kinalaman si Xingran dito. Kahit maging masama pa ako o mabuti sa hinaharap, wala ka na rerespetuhin at pakialam doon.
Suksingran. May kailangan pa ba kayo, President Lee? Ipapabigay ko ang pera sa card mo. Tapos na ang relasyon nating dalawa, kaya hindi mo na kailangang magkunwaring may sakit pa. Siyan, nagpareserba na sa atin si Yaw Yaw sa isang mamahaling restaurant at hinihintay na nila tayo doon. Halika na, tara na. Alis na tayo? Xingran. Xingran. Anong nangyari sa'yo, Xingran? Xingran. President Su, sa bidding na ito, sasali rin si Lisian? Gusto niyo po bang alisin na natin siya agad sa listahan? Huwag na. Hayaan niyo siyang makisali. Dahil nakapagpadala na tayo ng imbitasyon, kailangan nating maging patas sa trabaho. Tungkol naman sa kung makukuha niya ang bidding, nakadepende na iyon sa kakayahan niya. Special Assistant Chen. Suksingran, anong ginagawa mo rito? Kaka-divorce mo lang ba talaga? At heto ka na? Naghahanap na agad ng lalaki? Kaya pala humihingi ka ng ganoon kalaking pera para lang pala makipaglandian sa Mr. Chen ng Lingrui Group. Minaliit yata kita masyado. Dahil lang sa isang hamak na assistant, heto kayo at sipsip na agad. Paano na kaya kung makaharap niyo ng personal ang mismong presidente ng Lingrui? Baka magmukha na kayong asong sunod-sunuran. Matalik kong kaibigan si Lingrui CEO, kaya ang mga kagaya mo lang ang kailangang sumipsip sa kanya. Ay, nakalimutan ko. Kahit nagustuhin mo pang. Makuha ang loob ni Lingrui CEO, hinding-hindi ka mapapansin ng ganoong klaseng tao. Sadyang ibang klase talaga ang bidding na inorganisa ng Lingrui Group. Napakabongga nito, di hamak na mas malaki kaysa sa kumpanya natin. Kailangang may matutunan tayo mula rito pagbalik. Ma, ayusin niyo naman po. Yao Yao, kung hindi lang dahil sa pagiging malapit mong kaibigan kay Lingrui CEO, hindi sana tayo magkakaroon ng koneksyon sa napakayamang pamilyang ito. Napakaswerte ng siya namin at nakilala kanya, parang biniyayaan talaga kami ng langit. Auntie, huwag po kayong mahiya sa akin. Huwag kayong mag-alala, sa isang salita ko lang, ipagpapatuloy ng Lingrui ang pag-invest sa Shan. Magandang araw sa lahat ng kalahok sa nagaganap na bidding na ito. Dito po, sa ngalan ng ating tagapangulo ng Lingrui Group, formal ko pong inaanunsyo sa inyong lahat. Ang nagwagi ng investment mula sa Lingrui ay si Et, ang kumpanya ni Sir Lee Sian. Salamat po sa Lingrui Group para sa tiwala sa akin. At syempre, nais ko ring pasalamatan ang asawa ko para sa kanyang tulong. Tinatawagan po si Lingrui CEO. Si Susingran ang president ng Lingrui Group? Hindi ba't ito si Lishan, ang asawa ng tindero ng gulay? Sushingran, hindi ito lugar para sa mga kalokohan mo. Tinulungan kong maging matagumpay ang Lee Group. 5 taon akong tahimik na nagsumikap. Ngunit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan. Dahil dyan, Assistant Chen, simula sa araw na ito, kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Lee Group. Opo? So, Xingran, para makapaghiganti kay Xian, talagang naghirap ka, nakakuha ka pa ng maraming aktor para makipagsabwatan sa pag-arte mo. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Hindi ako nag-aarte. Kung hindi ka nag-aarte, bakit ka tumatakbo?
Suksingran, kung totoo ang lahat ng ito, bakit mo ito nilihim sa akin? Nilihim ko ito. Dahil gusto ko lang protektahan ang katawa-tawa mong dangal. President Lee, itigil na natin ito. Akala siguro ni Su Xingran dahil lang kumuha siya ng mga aktor ay matatapos na ang kontrata. Anong nangyayari? President Lee, tinapos na ng Lingrui Group ang lahat ng pakikipagtulungan sa atin. Naiintindihan ko. Ano? Si Su Xingran ba talaga ang presidente ng Lingrui Group? Shan, bilisan mo at makiusap ka sa kanya. Manugang siya ng pamilyang Lee. Divorced na kami ni Xingran. Paano niya naman ako mapapatawad? Nahihiya ka? Pero kaya mo bang makitang bumagsak ang kumpanya? Kung ayaw mong pumunta, ako ang pupunta. Hello? Xingran, patawad. Palagi mong iniisip ang nararamdaman ko. Nagpapakatatag ka para sa pamilyang ito, pero naging walang hiyang asawa ako sa iyo. Pinahirapan kita at sinisisi pa kita. Nakalipas na ang lahat? Pinagdurusahan ko na ang pagkakamali kong mahalin ka. Mula ngayon, huwag na tayong mag-usap. At ayaw ko na ring makita ka. Xingran, Xingran. Xingran. Patawarin mo ako. Napakasama kong tao. Pasensya na po, ang numerong tinatawagan nyo ay kasalukuyang hindi magamit. Nasa tabi mo ba si Xingran? Wala na siya. Imposible. Kagabi lang ay kaniya ko pang nakausap sa telepono. Noong nakaraang araw pa kita sinabihan na mayroon siyang sakit sa utak. Kagabi ay lumisan na siya. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Ang lahat. Totoo ang lahat. Paumanhin, ang numerong tinatawagan nyo ay hindi na aktibo. Paumanhin,
ang numerong tinatawagan nyo ay hindi na aktibo. Tikman mo na, Dali. Kumusta? Pakiramdam ko mas okay na ako. Isang linggo ko tong pinag-aralan sa kapitbahay. Sa susunod, sa tuwing uuwi ka galing sa trabaho, paglulutuan kita lagi para hindi ka na mahirapan. Suksingran, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para mahalin kita ng husto. Lisian, huwag ka nang uminom dahil sobrang dami na niyan. Huwag mo akong pakialaman. Balita ko ay, wala na si Sushingran. Matagal na kayong hiwalay sa isa't isa, kaya wala ka nang kinalaman sa kanya. Mas mabuting magtulungan na lang ang ating mga pamilya. May natitira ka pa bang konsensya? Kasalanan niya iyon at nararapat lang iyon sa kanya. Lumabas ka, ayaw kitang makita. Lisian, sinabi mong magpapakasal ka sa akin. Ganito ba talaga ang itatrato mo sa akin? Gusto mo na bang tapusin ang relasyon nating dalawa? Wala akong pakialam. Sige, iyan ang sabi mo? Siguraduhin mong hindi mo ito pagsisihan? Naging matagumpay po ang operasyon. Naalis na namin ang bukol sa kanyang utak. Subalit, may naging epekto ito sa kaniya. Nagkaroon siya ng selective amnesia. Selective amnesia? Opo. Maaari siyang makalimot ng ilang mga tao o pangyayari, pero hindi rin po ako sigurado kung ano ba talaga ang makakalimutan niya. Iksingran, basta ba malimutan mo lang si Lisian na manlolokong lalaki na yon? Ayos lang kahit malimutan mo rin ako. Lisian, ang pakikipagtulungan sana sa Gu Group ay nasira mo pa. Dahil ba sa Sushingran na yon, kailangan mo ba talagang kalabanin si Guyaw? Ang tungkol kay Sushingran ay huwag mo nang pakialaman. Tungkol naman sa partnership, gagawa ako ng paraan. Ano bang nagustuhan mo kay Sushingran? Lisian, pwede ba na huwag ka nang magpadala sa emosyon mo? Ang sarili kong damdamin ay kaya kong ayusin. Lisian, pinaghirapan mo ang kumpanyang ito. Kapag nawala ang kumpanya, hindi ka ba manghihinayang? Anong kailangan mo? Lisian, balita ko noong mga nakaraang araw, ang presyo ng stock ng Lee Group ay patuloy na bumabagsak. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ito tatagal. Ang mga nangyayari sa sarili kong kumpanya ay hindi na kailangang pakialaman pa ng isang tulad mong tagalabas. Lisian, ang lakas talaga ng loob mo. Pero kapag naisipan mong humingi ng tawad sa akin at pagbayaran ang iyong mga kasalanan, pag-iisipan kong patawarin ka. Hindi na kailangan. Kian. Singran, natatandaan mo pa pala ako? Akala ko ay kinalimutan mo na ako. Ano na ang nararamdaman mo ngayon? May masakit ba sa iyo? Hindi ba dapat ay nasa klase tayo? Nasaan tayo? Hindi kaya nakalimutan na ni Shingran ang lahat ng nangyari pagkatapos ng kolehiyo? Kian, ano bang iniisip mo? Shingran, naaalala mo pa ba? Kung sino si Lisian? Hindi, sino siya? Bakit? Wala lang. Nakalimutan ni Shingran ang hayop na Lisian na iyon, pero mabuti na rin siguro iyon para sa ikakatahimik niya. Shingran, naoperahan ka noon para alisin ang bukol sa utak, kaya may naging side effect ito na kaunting pagkawala ng memorya. Sa totoo lang, 7 ng taon mula noong nagtapos tayo. Pagkawala ng memorya?
Huwag mo na iyong isipin. Wala namang gaanong nangyari nitong nakaraang mga taon. Nagpaplano na nga tayong magbukas ng isang dessert shop. Tian, bakit parang sumasakit ng sobra ang puso ko? Nagkaroon ba ako ng karelasyon? O nagpakasal kaya ako noon? Hindi. Anong relasyon ang sinasabi mo? At bakit ka naman magpapakasal? Walang matinong lalaki sa mundo. Ito ang regalo ko para sa iyong graduation. Sa pagkuha ng graduation photos, dapat isuot mo ito. Pangako. Bakit? Bakit? Hindi ko man lang nasamahan si Xingran bago siya tuluyang nawala. Lin Qian, saan nakahimlay si Xingran? Gusto ko siyang puntahan. Camp, salawahan ka. Ngayon mo lang naalala ang kabutihan ni Xingran? Hindi ka na niya mahal. At hindi ka na rin niya gustong makita. Nagmamakaawa ako? Hayaan mo akong makita siya. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Hihingi ng tawad? Gusto kong maranasan mo ang matinding hirap na dinanas ni Xingran. Xingran, alam ko, hindi mo ako iiwan. Pasensya na. Nasaktan kita? Huwag ka nang aalis, maaari ba? Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita iiwan. President Lee, ilang araw ka na pong abala. Ihahatid ko na po kayo pa uwi para makapagpahinga. Huwag na. Sige po. Noong college, noong kasama ko sina Xingran sa dessert shop na iyon, hindi ko alam kung bukas pa rin ito. Xian, sa kompetisyon sa debate na ito, nanalo uli ako ng medalya. Napakagaling talaga ng ating Xingran. Xingran, bakit may sabaw na pampahulas pa dito? At bakit ang lahat ng mga panghimagas na ito ay yung mga alam gawin ni Su Xingran?
Sir, ano po ang kailangan nyo? Sir? Sir, ano po ang gusto ninyo? Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Opo, sir. Pabigyan nga ako ng isang latte at isang panghimagas. Sir, nakikita ko po na uminom kayo. Baka naman gusto nyo pong tikman ang special na sabaw naming pampahulas. Ang lasang ito. Ikaw ba ang gumawa nito? Opo, sir. May problema ba? Wala lang ito. Isang linggo ko itong pinag-aralan sa kapitbahay. Sa susunod, pag uwi mo galing sa trabaho, ipagluluto kita para hindi ka na mahirapan. Handa akong harapin ang lahat para sa nararamdaman ko. Simula ngayon, huwag na tayong mag-usap kailanman. At ayaw ko na ring makita ang mukha mo. Xingran. Buhay ka pa. Sir, sa tingin ko ay hindi tayo magkakilala. Ako si Lisian. Paanong hindi mo ako makikilala? Sir, totoo pong hindi kita kilala. Anong koneksyon mo sa kanya? Kung ano man ang relasyon namin, ay wala ka ng pakialam doon. Huwag mong istorbohin ang trabaho namin. Xingran. Xingran. Ginawa mo iyon nang may sadyang intensyon. Di ba? Sir, hindi pa po kami bukas sa ngayon. Handa akong maghintay. Lisian, lumabas ka. Lisian, maraming taon mo nang pinahirapan si Xingran. Hindi pa ba sapat yon? Ngayon ay guguluhin mo na naman siya dahil noong wala ka, naging maayos ang buhay niya. Huwag mo na siyang lalapitan. Kung hindi, lagot ka sa akin. Linkian, tungkol sa mga nangyari noon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Kasalanan ko ang lahat. Pwede mo bang sabihin sa akin? Si Xingran, bakit hindi na niya ako nakikilala? Huwag ka nang magpanggap na may malasakit. Maging ang pagkakasakit ni Xingran ay wala kang alam. Bakit hindi mo itanong sa sarili mo kung nagampanan mo ba talaga ang responsibilidad mo bilang asawa? Sa bagay, hindi ko nga nagampanan ang pagiging asawa ko. Pero si Xingran, bakit nga ba niya ako nakalimutan? Linkian, sino ang taong iyon? Parang pamilyar siya sa akin. Wala lang iyon. Hinabol ka niya noong kolehiyo pero nawalan na ng balita. Hindi ko alam kung bakit siya narito. May ganoon palang nangyari?
Bukas na tayo, puntahan mo si Huaisheng. May bago na naman siyang produktong pinag-aaralan. Xingran, gumawa uli ako ng isang tasa ng kape. Tikman mo ito. Eto. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Kumusta ang lasa? Xingran, gagawin ko ang lahat para makuha kitang muli. Ilang araw ka nang hindi pumupunta sa opisina, kapag nagpatuloy pa ito, pareho kayong babagsak ng kumpanya. Ma, nakita ko si Su Xingran, buhay pa siya. Li Siyan, bitawan mo na ang nakaraan. Ma, nagpunta ako sa ospital para mag-check. Mayroon siyang tumor sa utak, kaya nanghihina ang katawan niya. Siyan, magpakatantag ka. Basta't maging maayos ka lang muli. Anong ginagawa mo? Susuportahan kita. Ma, papayag po ba kayo? Na muli kaming magpakasal ni Xingran? Kung iyon ang gusto niya, wala akong dahilan para tumanggi. Sir, talagang hindi po tayo magkakilala. Mabuti pa po siguro ay umalis na lang muna kayo. Hindi pa tayo magkakilala ngayon, pero magkakakilala rin tayo sa huli, di ba? Bakit na naman siya narito ngayon? Xingran, may kailangan ka bang tulong? Kahit ano ay kaya kong gawin para sa iyo. Hindi na kailangan. May tumutulong na sa akin dito. Sir, trabahuhan po ang lugar na ito. Bawal po ang mga tagalabas dito. Xingran, sino ang ginoong ito? Hindi ko rin alam. Dati raw ay sabi ni Lin Qian, niligawan niya ako noon. Baka paglipas ng ilang araw ay hindi na siya magpakita rito. Xingran, gusto mo bang sumama mamayang gabi na mamasyal sa eskwelahan? Sir, sinabi na ni Xingran na hindi kanya kilala, kaya pakiusap, umalis ka na. Si Su Xingran ang tinatanong ko at hindi ikaw, kaya huwag kang makialam. Ninoo, hindi ko po talaga kayo kilala. Pakiusap po. Huwag niyo na akong muling gambalain. Xingran, Xingran, yung taong madalas pumunta rito para sa'yo ay sobrang kakaiba, parang may nangyari sa inyo. Siguro nga ay may nangyari sa nakaraan. Xingran, noong una ba ay nagka-boyfriend ka na? Sa pagiging ordinaryo kong babae, sino naman ang magkakagusto sa akin? Xingran, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yon? Sige, sabihin mo lang. Xingran, gusto kita. Bakit? Napaka-pamilyar ng sandaling ito. Anong nangyari sa'yo? Xingran, Biglang sumakit ang ulo ko. Ayos lang ako. Ano ang sinabi mo? wala iyon. Ihahatid muna kita pa uwi. Si. Xingran, miss na kita. Paano mo nalaman kung nasaan ang bahay ko? Magpapahinga na ako, umalis ka na. Xingran, gusto kitang makausap.
Inumin mo muna itong lugaw. Salamat sa paghatid sa akin sa ospital. Kung gusto mo akong pasalamatan, i-add mo muna ako ulit. Sipo. Ang keychain na ito, parang mayroon din ako. Xingran, noong graduation natin sa kolehiyo, sabay nating binili ito. Huwag ka ngang magbiro. Hello? Xingran, nasaan ka? Bakit hindi kita makita sa bahay? Medyo may lagnat ako. Nasa ospital ako. Ah, nga pala. Yung lalaking ang pangalan ay si Sir Lysian ang nagdala sa akin dito. Pabalik na rin ako mamaya. Ano? Linkian, anong nangyari? Nakakainis talaga ang lalaking iyon. Pinuntahan ni Lishan si Xingran kahapon at magkasama sila ngayon. Sino ba si Lishan? Yun bang ginoong laging pumupunta sa shop? Oh, dating asawa siya ni Xingran. Ano? Inalagaan siya ni Xingran sa loob ng 5 taon kahit na isinuko pa ang pagiging CEO. Pero ano ang ginawa niya? Binaliwala lang niya noong may sakit si Xingran at ngayon lang niya naisip kung gaano siya kabuti? Linkian, mahal ko si Xingran. Maaari bang sa akin na lang siya at ako na ang mag-aalaga sa kanya? Kung mahal mo si Xingran, kumilos ka na agad para maligtas na si Xingran sa hirap. Kaarawan na ni Xingran sa makalawa. Sulitin mo ang pagkakataon. Si? Halika, pagbati ng masayang ika-29 na kaarawan kay Xingran. Maligayang kaarawan. Salamat. Xingran, ano ang wish mo para sa kaarawan mo ngayon? Naisip mo ba na sumubok pumasok sa isang relasyon? Xingran, gusto kita. Wala akong pakialam kung ano man ang pinagdaanan mo noon dahil sa mga mata ko, ikaw ang pinaka-espesyal. Handa ka bang maging girlfriend ko? Xingran, maging girlfriend ko na. Si. Xingran, anong nangyari sa iyo? Huay Sheng, pasensya na. Hindi kita maaaring magustuhan. Gusto mo pa rin ba ang masamang lalaking iyon na nang iwan sa iyo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala akong gusto sa kahit na sino ngayon. Dahil sa simulat sa pool, ang turing ko na sa iyo ay parang sarili kong nakababatang kapatid. Naintindihan ko. Kung wala nang iba, aalis na muna ako. Xingran, anong ginagawa mo? Si Ye Huaisheng ay nagpapahayag lang naman ng kaniyang nararamdaman. Qian Tian, naaalala ko na ang lahat. Bakit mo ako kailangang linlangin? Xingran, hindi ko sinabi sa iyo dahil ayaw kitang masaktan. Napakahirap ng naging buhay mo noon kaya gusto kong magsimula ka muli. Pero nga, naaalala ko na ang lahat. Pwede mo itong balewalain na parang walang nangyari. Pinuwersang makipagdiborsyo ng taong minahal ko ng 5 taon at pinalaya sa sariling bahay. Paano mo nasasabing magpanggap akong walang nangyari? Gusto ko munang mapag-isa. Alis na muna ako. Kaya mo ba mag-isa? Hindi ko akalain na may pagkakataon pa akong makabalik dito. Xingran, ikaw ba talaga iyan? Lysian. Dati ay nawala ang alaala ko.
Pero ngayon naaalala ko na ang lahat. Maaari ba tayong magsimula muli? Mag-usap tayo. Lisian? Hindi na ako ang dating Sushing Ran. Dahil ikaw naman ay kasama na si Guyaw. Huwag mo na akong muling tagtadin o hanapin. Shingran, hindi kami nagsasama ni Guyaw. Tungkol sa panlalamig ko sa iyo noon. Ginawa ko lang iyon dahil masyado kang nakadikit sa akin. Ibig sabihin ba niyon ay wala ng pag-ibig? Ngayong diborsyado na tayo? Tapos na ang lahat. Xingran, kaya mo ba talagang kalimutan ang lahat ng pinagdaanan nating dalawa? Ang bigat naman ng librong ito, Xian. Pakiusap, tulungan mo akong dalhin ito. Siba, mula ngayon ang mga libro mo ay ako na ang magdadala, pati na ang buhay mo at ang buong kinabukasan mo ay nasa ilalim na ng pangangalaga ko. Napakataas naman ng pangarap mo. Sino ba ang may sabing gusto kitang makasama habang buhay? Oy, Xingran, mangako ka sa akin na ang buong buhay mo ay sa akin lang. Oh? Habang buhay kong mamahalin si Lisian. Lisian, galit na galit ako sa'yo. Xingran. Wala bang kahit anong bagay na pwedeng sabihin bukas? President Lee, malubha po ang sakit ng inyong ina at nasa ospital po siya ngayon. Ma, kumusta po kayo? Matanda na ang iyong ina at hindi na kaya ng aking katawan? Sabi mo, babalikan mo si Su Xingran? May resulta na ba? Ma, mas importante ang kalusugan nyo. Huwag nyo na po muna intindihin ang problema ko. Siyan? Sabi ko nga noon, bakit ba ako naging ganoong kalito? Para ang isang napakabuting menugang ay palayasin sa bahay? Talagang nagsisisi na ako ngayon. Ma, Siyan, kung hindi mo makuha ang tawad ni Su Xingran, ibigay mo na lang ang lahat ng kabutihan mo sa kanya ng tahimik. Huwag mo siyang pilitin. Huwais Heng. Tungkol sa nangyari kahapon, sorry talaga. Naintindihan ko. Galit ka pa ba? Wala. Kung ganoon, pwedeng bumalik na lang tayo sa dati, pwede ba? Si. Pero dapat mo akong bawiin. Gusto kong kumain doon sa North City Park na may alimango. Balita ko napakamahal doon, kaya kailangan na ilibre mo ako ng todo. Si, pinapangako ko, busog ka sa akin. Xingran, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Pwede ka bang pumunta dito sa ospital? Sa ospital? May nangyari ba kay Lisian? Wais Heng, may kailangan lang akong asikasuhin. Aalis muna ako. Talagang hindi mo pa rin siya maiwan. Chita po. Maupo ka.
Tita? Kumusta po ang pakiramdam niyo? Ang buhay ay sadyang ganyan. Bahagi na talaga ito ng buhay. Shingran, ako ang nagkamali dati. Hindi ko sana kayo dapat pinilit na maghiwalay. Hindi rin naging maayos si Sian, pero alam na niya ang kanyang pagkakamali ngayon. Kaunti na lang ang oras ko. Ang tanging hiling ko lang ay maging maayos ang inyong samahan. Tita, Shingran, noong nabalitaan ni Sian na wala ka na, araw-araw siya sa bahay na. Nagpapakalunod sa alak. Hanggang sa magsuka na siya ng dugo. Totoo siyang nagmamahal sa iyo. kaya pala, palagi akong nasa puso niya. Shingran, maaari mo ba siyang bigyan ng kahit isa pang pagkakataon? Ma. Shingran, ikaw. Sa pagkakataong ito, talagang hindi ko naiiwang mag-isa si Shingran. Kapag hindi ko iyon nagawa, maaari niyo akong hanapin kahit kailan. Shingran, nakapag-isip ka na ba ng mabuti? Gusto mo bang makasama muli ang taong ito na nanakit sa iyo? Gusto kong magtiwala sa kanya muli. Ituturing ko na lang itong pagkakataon para sa aking sarili. Lixian, naiinis pa rin ako kapag nakikita kita, pero dahil gusto ka ni Shingran, wala na akong magagawa. Kapag hindi mo na naman trinato ng maayos si Shingran, lagot ka sa akin. Lixian, aalis na ako rito bukas. Hindi ko alam kung bakit napakasuwerte mo na makatagpo ng babaeng kasing bait ni Shingran. Kapag nalaman kong muli mong inapi si Shingran, babalik ako para parusahan ka. Tinitiyak kong aalagaan ko siya at hindi ko nahahayaang mawala pa ang isang mabuting babae gaya ni Shingran. Magandang umaga, Mrs. Lee. Magandang umaga rin, Mr. Lee. Kagabi ba? Hindi ka naman ba napagod? Ang sama mo talaga. Ipinaghanda kita ng almusal. Natuto ka na bang magluto? Kakaaral ko lang. Hindi ba at mula ngayon ay dapat mas alagaan ko ang asawa ko? Ano ang gagawin ko kung hindi ako marunong magluto? O sige, bilisan mo. Tulungan mo na akong bumangon at magbihis. Sa totoo lang, kapag suot mo ang bestidang iyan, napakaganda mo talaga. Kung maibabalik ko lang ang araw na iyon, hinding-hindi ko sasabihin ang mga kawalang hiyaang iyon. Tapos na ang lahat. Shingran, magpakasal tayong muli ngayong araw. Asi, Shingran, mula ngayon anuman ang mangyari, palagi akong tatayo sa tabi mo. Hindi mo na kailangang humarap mag-isa. Handa ka bang muling magpakasal sa akin? tara, Saan tayo pupunta? sa universidad. Pareho tayong may pumipiling paglimot. Madalas nating malimutan ang mga magagandang sandali. Kaya halika at sabay nating hanapin ang mga iyon.